Sino ba naman mag-aakalang pagpunta mo dito tapos... Guys, andito kami sa tuktok ng Mount Zermatt. Ito po ay may taas na 4,600 plus meters high or above sea level. Kasama natin ang ating kababayang si Marvin at tatanungin natin siya, kakapanamin natin siya sa kanyang success sa unang punta dito sa Switzerland. Grabe, swerte. Yan, mapalad siyang Pinoy dahil nakakuha siya ng trabaho. So Marvin, kwentuhan mo kami sa journey mo dito sa Switzerland. So dati yung Switzerland, sa mga ano mo na makikita yan mga videos, mga lalo social media, Facebook, YouTube, lalo sa Reels, napakaganda talaga, sobra, makita mo talaga yung nature, lahat ng mga tao siguro gustong pumunta dito, pinapangarap na pumunta sa Switzerland. So ako naman, nagkaroon ako ng chance dito dahil kay Sir Perds, kaya thank you pa rin kay Sir Perds, nakilala ko siya. Kaya nagkaroon ako ng chance na mapunta dito. Siguro kung hindi ko siya nakilala, baka wala ako dito ngayon. Wala din yung blessing na dumating siguro. Pag-usapan natin yung blessing, gaano mo in-expect or ano ang nasa isip mo nung pumunta ka? Actually, nung pumunta ako dito, hindi ko naman na-expect yun Kumbaga, ang tawag doon, blessing na unexpected. Kasi, sino ba naman mag-aakalang pagpunta mo dito, tapos, alam mo yun, in one day? Or wala pa, parang ganon. Di ba? Pag may blessing na dumating. So, merong isa kasing dito, sikat na restaurant. So, in-interview ako, binigyan ako ng chance, pinag-training nila ako one day. So, nag-training ako. So, nakita nila yung performance ko. Based sa mga experience ko, siyempre, nakita nila medyo yung level ng natin, ng karanasan natin is binigyan tayo ng chance. So, willing silang tulungan ako ayusin yung mga papers para magkaroon ako ng visa dito. So, napakalaking blessing. Kaya, ang sarap sa feeling, parang napaka-bless. Oh yeah. So alam mo ba na ang kalakaran dito sa Switzerland, pag hindi ka pa citizen ng isang country dito sa Europe, malaking challenge yun para makakuha ng job. Pero ikaw, pero ako talaga, isipin mo, blessing talaga dumarating, hindi mo inaasahan. Kasi ikaw ay galing sa Finland. Sa Finland kasi, tatrabaho ko doon sa fine dining, chef ako doon. Bali 2 years and 1 month na. Yung paghahanap ng trabaho nakakatawa kasi dumating siya dito ay Saturday dumating dahil wala namang bukas na opisina or sarado ang karamihan, ay ang ginawa namin, nag-print lang muna. Nag-print kami ng resume. Tapos Sunday nag-ikot lang, tapos Monday yun. So ang ginawa niya muna, anong ginawa mo bago ka mag-apply? Lumubog muna ako sa river. Kumbaga nagpa-bless muna kami. So umulan ng blessing. Ipapakita namin dito kung paano siya nag-dive doon sa Rhine River, doon sa Talon Show Basel. Pero yung experience na yun, napakasarap nun. Isipin mo, maliligo ka sa river ng Switzerland. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda, kulay asul, malamig. Tapos ang dala-dala mo ay resume. Tapos mamaya mag-a-apply ng work. Ayan, mayroon kaming resume na dala. So mayroon, dito mapapakita namin sa inyo kung yung totoong tagpo namin na pag-dive niya, pag-ahon niya, basang-basa siya. Basa kasi bang ligo. Tapos dala ang resume, nag-umpisa kami maghanap ng trabaho. Okay. So hindi rin easy maghanap ng trabaho dito kasi hindi mo alam kung paano ka magsisimula, sinong lalapitan mo. Talagang hirap. Di naman pwedeng pagpasok mo sa restaurant, apply ka kaagad. Kailangan, number 1, lengguwahe. Hanapan ka, permit. Wala ka namang ganun. Yeah, totoo. Napakaswerte mo talaga pag merong isang employer na willing na i-sponsoran ka sa visa. Napaka-blessing mo talaga. So nangyari kasi doon, meron tayong kaibigan dito sa bansang ito na actually chinat ko at sabi ko meron tayo nitong asset, isang Filipino, maganda ang work experience sa hotel or restaurant at siya isang chef. Siguro kung need nyo ng tao, ito ay try. So maganda ang response. Ang sabi, tamang-tama. Alam mo ang timing mo napakaganda. Oo, totoo talaga, isipin mo pagdating ko Kasi kailangan nila ng in need sila ng chef sa kanilang restaurant. So ang ginawa,
nag-send kami ng resume niya by email. Alam mo bang madaling araw yun? Oo, madaling araw mga Siguro, yun. 1 a.m. or 2? Oo. Sa oras na yan, nag-send kami ng email at kinabukasan, may response. At ang sabi, ikaw ay mayroong appointment. Tapos, pumunta siya. Ayun, nagkaroon siya ng, ang tawag kasi dito niyang Provisite. So, one day na ita-try out siya, training. So, itong kaibigan ko, ang nakakanon ito kasi hindi siya nagsabi kung anong nangyayari sa kanya, pero alam ko maganda ang result kasi nanahimik siya eh. 'Di ba kung pupunta ka sa isang lugar mag-apply ka tapos kung may problema ka, mag-message ka, ay kasi ganito ganyan. Hinayaan ko lang siya, hindi ko siya tinanong kung anong resulta. Maghapon walang chat, no? Oo, walang chat. Kayo-kuyo tapos sabi may good news ako eh. Talagang good news. Sabi niya may good news siya, pero ano na, expected ko na kasi yung magiging employer niya super bait, down to earth, maganda kung sobrang bait. The way na magsalita sila, napakalambing. So ang estado ngayon niya hired na ng company. So dahil may proseso dito ngayon, ina-apply na siya ng kanyang work permit. Yun na lang inaantay natin. So pag release nun, okay, on the spot balik na agad kasi kailangan na talaga sa operation eh. Kailangan ko nang bumalik sa kanila. Kailangan na nila. Kailangan ng mga ngasiwa at magiging kaagapay ng kumpanyang yun, ng kanyang service. So, bakit namin sinishare ito? Marami na nag-try pumunta dito sa Switzerland. Okay, namudmud ng resume. Yung iba na lang ay lumuha, umiyak kasi napaka-promising talaga ang Switzerland. Totoo. When it comes to salary, guys, isa ito sa pinaka malaking magpasahod. Totoo. So, malaking mataas ng pasahod dito. So, sa'yo talaga ay napaka-blessed mong tao. Swerte. Isipin mo, unexpected. Pumunta ka lang dito for vacation. No? Pag uwi mo, may baon ka ng blessing. Yeah. So, ay meron ding potential na makarating ang kanyang pamilya dito. Totoo. Yun din yung sabi ng employer ko. Napakabait talaga. So, paano ko nga ba ito nakilala si Marvin? Hindi ko naman ito kilala. Yung magandang part. Paano tayo nagkakilala, sir? So, dahil po sa isda. Bakit sa isda? Sabihin na bakit sa isda? Bakit sa isda? Kaya kwento mo, sir. Simula mo yung sa isda. Bakit sa isda? Nasa Finland po kami ni asawa. Tawag nito ay magdi-dinner kami. Hanap ako ng isang restaurant na kung saan ay merong isda. Hindi lang basta isda. Ang hanap ko grilled. Kasi ang famous doon ay salmon soup. So at saka ibang luto ng fish. So sabi ko sa asawa ko, favorite ko yung grilled fish. So ikot kami ng ikot, ang hirap maghanap kasi siyempre ang daming establishment doon. Tapos pumasok kami sa isang restaurant, doon pa lang sa pintuan nila may malaking fish. Ito may malaking fish. Malaking fish. Sabi ko, baka drawing lang ito rito. So pagpasok namin, siyempre nandun ang mga crew. Binigyan kami ng upuan, umupo. Tapos habang nakipagkwentuhan kami doon sa crew, yung ang tawag kasi dito service, yung waitress. So nabanggit ko na Pinoy ako. Okay. So ito naman si Marvin, kitchen siya. Tapos paano ka lumabas? So tinawag ako ni Evelina, sabi niya, Marvin, we have a Filipino guest tonight. Sabi niya gano'n, do you want to talk to him? And then, really? And then, ayun na. So lumabas ako sa labas. Pero before pa yon, nakita. Pero hindi ko expect na Pilipino. Ang tingin ko kasi dati Thailander. Si Sir, ang tingin talaga kay Sir, kala ko talaga dati Thailander. Nakita ko siya, may kasama siya yung asawa niya, kasama niya. So expect ko Thailand kasi nakita ko siya, di man seryoso gano'n. Iba ang mata rin. Di ko naman nilapitan lang ako ni Evelina, yung kasama namin waitress. Okay. Yun nga yung nakakatawa kasi nakita ko rin sila sa counter kasi lumabas na siya mula sa kusina, pumunta ng counter na. Nakita ko dalawang, alam ko Filipino kasi lumapit ka. Sinabi na ako, lumapit ako kay Sir. Filipino ka pala, Sir. Tapos nabanggit ko, Switzerland ako gal. Oy, Sir, gusto ko pumunta ng Switzerland. Sabi ko talaga totoo. Tapos sabi na, eto na, ang maganda nito, sabi ko, yung order kong grilled fish, sabi mo, Sir, ako bahala, akong gumagawa niyan. Ako kasi nagluluto ng mga pagkain na lumalabas lahat sa restaurant. Sa hotline kasi ako doon. So yun, ilumabas yung grilled fish niya, yun, sarap-sarap ng kain. Tapos ito na yung maganda, sabi ni Marvin sa akin, Sir, invite kita bukas, doon kayo mag-lunch sa bahay. Pagluluto ko kayo ng Filipino food kasi sabi, di ba nabanggit namin si Mrs. Ayano na vegetarian siya. So ipagluluto daw niya. Kaso lang, that
time, sapul kami sa Gawal oras. sa oras na, gawal sa oo, gawal oras. na eh. May connect contact eh, ni Sir eh. may Hindi ko na pinakawalan yung chance eh. Sabi nga, pagka yung opportunity nandyan na, i-grab mo na yan. Huwag mo nang ano. So, ginrab ko na. So, ito yun, bunga nun. Nasa Switzerland. Kung ba't ako nasa Switzerland ngayon. Tapos ang nangyari, hindi nagchat-chat na kami. Tapos sasabi niya, Sir, ganito, mag-schedule ako, pupunta ako dyan. Magbubook na ako ng ticket. Aba, sabi ko, seryoso tong taong to. Kasi, nag-book ko ng ticket, saka lang ako na-confirm. Oh, talagang No, seryoso. binuko, tapos sinend ko sa inyo, Sir, di ba? Sabi ko sa asawa ko, ay talagang pupunta dito, seryoso yung batang yun, napupunta ng Switzerland. So yun, prior sa kanya kasi may bisita ako. Buti na lang, after ng mula sa Malta ko mga bisitang Pinoy, ay siya yung next. Okay, naka-reserve siya sa tahanan namin. So yun kung bakit kami ay nagkakilala nito. So maganda kasi sa totoo lang mga kaibigan, doon sa mga naghahanap ng work dito, una talaga dapat may connection tayo. Connection number 1 talaga. Number 1. Kasi unang-una hindi ka makapunta sa bansang to kung wala kang, hindi naman sa ano. Ang unang punta mo lang, makakapunta ka lang dito way talaga, tourist kung Sir. Tourist. Diba? Pero kung may kakilala, advantage yun eh. Ibig sabihin, unang-una may tutuluyan ka, may mag-a-assist sa'yo. Diba? At least, mayroong gagabay sa'yo dito, mag-guide. Yun ang target natin ngayon na makahanap pa tayo ng maraming connection ng mga para kung may mga Pilipino, diba? Para kung may mga Pilipino gusto mo, no? Kasi napatunayan natin na siya, biruin mo, unang apply niya, nakakuha ng trabaho. Which is hindi ito nangyayari kasi turista siya namin. Turista siya dito. Tsaka hindi ganun kadali pumasok sa bansang to, Sir, di ba? Alam mo yan, ang hirap pumasok sa bansang to, Switzerland. Ang hirap, unlike sa other country ng Europe, ibang other country ng ito nga sa Europe, sa ibang part. Ang hirap talaga. So parang anong nangyari sa'yo, alam mo ko na, kasi alam mo na sense ko rin sa'yo, aminin ko to, aminin natin to na, ikaw kasi yung taong, tawang may determinasyon sa pananalita mo. Unang tingin ko sa'yo, mayroong goal ito sa buhay, goal-oriented na tao to. So sa sarili mo pa lang, parang buo ka na eh. Buo ka na, pumunta ka sa isang lugar, naniniwala ka sa pagpapala ng Diyos, diba? Tsaka sa kakayahan mo na makakahanap ka ng trabaho. Oo, totoo. Ayun, nasa isip ko talaga yung sabi ko makahanap mo ng trabaho. At saka nakahanap din tayo ng tamang tao para sa'yo. Tsaka yun din, yung tamang tao na yung employer ko nga, napakabait. Kasi sobrang bait. Sabi niya nga, tropa lang tayo dito. Sabi niya Marvin. The way na magsalita, malambing talaga. Napakabait. So yun ang mga factors natin. Kung i-recap natin yung pinag-usapan natin, una, kung meron kang gusto ka talagang gawin sa buhay, ay dapat buo ka sa sarili mo. Walang hesitant. Kasi marami mga tao pag may goal ko sa buhay, may gusto gawin, pero takot sumubok. May mga doubt sila. Takot sumubok. Ayaw i-try. So hanggang nasa tuktok lang ang utak nila yung gusto nilang maghanap buhay, pero hindi. Pero kung meron kang determinasyon, plus connection, plus tamang kumpanyang papasukan mo, mangyayari at mangyayari ang gusto nyong mangyari sa buhay nyo. So, makakamit nyo yung gusto. Alam niyo ba, isa ko rin sa pangarap ko bilang isang YouTuber, content creator. Kasi mula pa sa YouTube channel ko, marami ng mga tao humingi ng assistance. Parang during that time, parang failure ako. Kasi ako na yun dito sa Switzerland, ako na yung parang representative. Kasi ang channel ko ay nagbibigay ng information tungkol sa working condition dito, ano ang procedure, mga process, paano kumuha ng visa, mga ganyan. So, hanggang doon lang, hindi sila makarating, hindi sila makakuha ng chance, binibigyan ko na ng job site link, ibinigay ko na yung mga kumpanya. Pero ang hirap talaga, Sir, no? Ang hirap talaga. Pero ngayon, at least, mayroong isa. Na. Mayroong isa tayo. Dawan, kung ikaw nga dawan. Ikaw yung dawan, ikaw yung blessed man. Pangalawa ka na kay Virgin Mary, the blessed woman. Ikaw yung the blessed man in version niya. At saka, destined ka rin talaga. Plano rin ng Diyos na nandito ka. Kasi maganda naman ang motibo mo rin. At saka, porsigido ka. Gusto mo makatulong sa pamilya mo. Ayun ang mga importante. Mayroong goal, may purpose. Totoo. Okay. Sige, magbigay ka ng mensahe ngayon doon sa mga katulad mo na mga Pinoy sa iba't ibang bahagi ng Europe at saka sa Asia. Ano ba dapat nilang gawin base sa experience mo? Para sa akin, pag may pangarap ka, kailangan mo talaga magpursige sa pangarap mo. Kasi kung hindi ka magpupursige sa pangarap mo, talagang hindi makakamit yan. Tulad ako,
isipin mo, dati akong tambay lang din sa barangay namin. Una kong trabaho sa barko. So, pinurso ko yung trabaho na yon, nag-start ako doon dishwasher. Hanggang sa every year, napopromote ako. Hanggang sa umabot ako sa posisyon na bartender. Isipin mo yun. Ang layo ng nilakbay ko. So, kaya naman ako napunta ng Finland is nagkaroon ng pandemic, so walang barko, sarado yon. So tumagal lang almost 2 years. So may mga kamag-anak ko sa Finland, in-invite nila ako doon. So kaya napunta ako Finland. So pagpunta ko ng Finland, doon ako nagtrabaho as a cleaner, pero 1 buwan lang kasi na-promote ulit. Kasi tayo sir, hindi naman tayo, alam mo yun, hindi naman tayo namimili ng trabaho, kasi wala, siyempre kung alam mong mas may hihigit pang mas magandang trabaho or opportunity, di ba? Mas igagrab mo yun eh. So yun yung ginawa ko, ganun yung ginawa ko. So nagtrabaho ko sa fine dining restaurant. So 2 years na ako doon, so going 3 years parang ganyan. Pero depende kasi pag ma-approve yung visa ako dito, lilipat ako dito. So ang mapapayo ko lang sa inyo, pagka ganyan nagtatrabaho kayo, maging hardworking, maging honest tayo, ibigay natin yung best natin. Kasi magbubunga sa dulo yan eh. Ano mangyayari sa'yo kung patamad-tamad ka or alam mo yon, hindi ka honest sa ginagawa mo, hindi ibibigay ng Diyos yung pangarap mo. Sipag lang tayo araw-araw, lagi tayong pasalamat sa Diyos kung anong blessing na tatanggap natin. Maliit or malaki man yan, lagi tayong magpasalamat. Basta ano lang, sipag lang tayo, maging honest tayo sa sarili natin tsaka sa ibang tao. Yun, ay 5 papayo ko sa kanila. Teka, isama na rin natin siguro yung gaano kadali o kahirap pumasok ng Finland. Para may idea sila just in case pumunta sila sa muna. Finland naman sir, ang proseso naman ng pagkuha ng visa doon, same lang din. Dapat may employer ka. Pero ang maganda kasi sa Finland, hindi man sa kanila yung cleaner, nursing, tsaka yung mga chef ngayon doon. Okay. So parang napakabilis. Meron mga agency kasi sa Pilipinas yan. Ayun. Kaya pero hindi ko alam yung pangalan ng agency kasi yung sa akin kasi iba yung employer ko eh. Kaya hindi ko maano din eh. Pero yung iba, based sa mga nakakwentuhan ko, may mga agency sila na nag-hire na ng nursing, cleaner, ano pa, yung sinabi ko, chefs, mga yun. Yung 3 na yun. Ayun yung mga in-demand ngayon sa Finland. Ayun. So, kaya malaking chance kung masipag lang kayo mag-check online. Yan, tignan yung mga job site. Yan, makikita niyan. Tapos apply lang kayo kung pasok naman kayo sa nila, qualification nila, why not, di ba? Bibigyan kayo, kukontakin kayo ng mga yan. Basta may experience kayo. At di ba PR ka na rin doon? Sir. So permanent resident siya. Isa yun sa i-consider natin. Halimbawa sa mga kaibigan natin balak mag-cross country. Yung mga nandito na sa Europe, marami tayong mga followers, subscribers na gano'n na gustong galing Hungary, Poland, Belgium, iba, merong Croatia. Kanina lang may nag-message sa akin, Croatia. Ang lagi kong, di ba, kung pansin nyo, lagi kong sinasabi sa inyo, ano ang status mo? Pag tinanong kong status ko, hindi ako nagmamarites. Ang gusto ko malaman kung yung PR iba ka. kasi, minamasama nila eh. Baka mamaya kala, ina-underestimate mo. Ang status ng tinatanong, kung PR ka, malaki ang chance mo makahanap ng work dito kasi galing EU country ka, from European countries ka naman. Or from European country ka galing. So katulad kay Marvin, Finland, European country, PR siya, resident siya. So, yun, isang bagay yun. Pero kung first timer ka, first time mo pumunta ng Europe, ang i-secure nyo muna yung mga countries na hindi mahirap pasukin. Katulad ng Finland, yan. Kailangan magsipag kayo roon. Malta, pumunta kayo ng Malta, Poland, Hungary. Kasi alam mo Marvin, karamihan kasi sa Filipino, unang reklamo, ayoko dito kasi daw ang sweldo maliit. Tapos, oo, naiintindihan natin yan. Pero ang point ko, dapat magpa-PR ka muna. Totoo, pa-PR ka muna. Huwag ka munang tumalon sa katulad ng Switzerland kung hindi ka PR kasi may hirapan ka. Kasi ano ipapakita mo yung documents mo, 100%. Filipino passport holder ka. Tapos wala kayo mapakita na nag-exist ka dito sa Europe. Whereas kung PR ka, may ID ka, may permanent residence ka. So, i-consider ka kasi nandito ka na sa Europa kahit hindi ka pa citizen sa Europe. So, yun lang ang payo natin marahil doon. So far nag-enjoy ka at bukas? Oo po sir, so bukas sa Saturday, so I think bahay na lang, rest time kasi 8 PM flight na ako going back to Finland. So siguro time na para ayusin yung mga dapat ayusin doon. Thank you guys, comment down below kung ano man ang gusto niyong itanong tungkol dito sa content namin ngayon at willing namin sagutin yan, yung mga questions niyo kung gusto niyong klaruhin. So
Right now, nandito tayo sa Mount Zermatt at next namin ipapakita yung ganda ng view nito. So guys, ito yung naka-play. Ito na yung Mount Zermatt at mapapansin nyo ngayon, syempre, yung Glacier Park dyan. At kung mapapansin nyo sa baba, disyerto dahil summer ngayon. Pero kung winter ito, makikita nyo nag-skiing diyan ng mga tao. Ang pinaka-famous dito at pinaka-highlight na lugar ay pakita ko sa inyo, yun yung Matterhorn na may taas na 4,478 meters height. Kaso lang, natabunan siya ng ulap ngayon. Alright, so dito tayo sa tuktok. Nasa pinakatuktok kami na may taas na 4,600 plus. So yan, bye bye. Kami po ay mag-ready at bababa kami para pumunta sa ibang lugar. So ciao guys, thank you. So Marvin, mainit pero tayo ay nakabihin. Kasi malamig na mainit dito guys eh. Kaya malamig dito pero ang sikat na araw, mahapdi sa balat. Mahapdi. So kahit ako naka long sleeve din ako. Alright. So bye bye.